Ito ang facts. Madaling magka-boyfriend, pero yung di basta-bastang boyfriend, yon ang mahirap. Ang dami pang mga naging pagsubok na na-realize ko na ito yun ito yung makakasama ko, ito yung gusto kong makasama habang buhay. Sinasabi mo na ito na talaga, February this year. Kasi itong year na to naging maraming adjustment para sa akin. 3 years na kami, pero itong year na to yung maraming adjustment sa akin na siya lang yung nasandalan ko talaga. Na hindi ako ginudge, hindi pinababa yung self-esteem ko, at hindi rin naman ako binubola. Pag mali ko, sinasabi niya. Pag medyo nagiging negative na ako, pinapakita niya sa akin yung bright side. I guess I've also felt na I think this is it for my son. Kasi I could see how pleasant the face of Mark was, how parang peaceful, and he was different. So sabi ko, this girl must be doing something nice, good for my son, diba? Attraction is easy. Pero to go past that and into devotion, yun ang mahirap. Pero pag nandun ka na, napakasarap ng mangarap. Nakikita ko nasa isa kaming bahay, nakikita ko may anak na kami, nakikita kong pumipili kami ng appliances para sa bahay, kung sinong susundo sa mga bata. Yung gano'n. Minsan pag nakikita ko siya, simpleng bagay, kunyari paano siya nakikipaglaro sa aso niya, minsan ini-imagine ko na nilalaro na niya yung magiging anak namin. Tapos parang basta nakikita ko talaga yung yung future. And he would say, Mami, she's the one. So when you say this is the one, then you know. Nung bumibili ako ng sasakyan a few years ago, isang consideration ko yung kakasya ba dito? Dapat malaki yung likod kasi may mga gamit ng bata. Tapos na-imagine ko na uwi kami galing sa ospital, so dapat madaling lagyan ng dapat si Yaya kasya, kung may Yaya man nun. O tapos kasi mga baby dapat nasa likod, diba? So dapat maluwag yung likod. Yung mga ganun ang iniisip ko. Bongga. Nagde-daydream ako. Lagi ako nagde-daydream. Yung siya, kung sa sasakyan nangyari yun, ako, pag mga kainan sa labas, pag kumakain kami ng family, ini-imagine ko na talaga may mga mini-me, tapos tatakbo sa dad niya, na tatabi lang sa tiyan, sisiksik sa tiyan, nung mga lolo nila, ganon. Hindi naman masyadong halata. Bagay kami ni Mark. Bagay na bagay. Parang bagay talaga sila sa isa't isa kasi Kuya Mark, yung tahimik type, medyo soft-spoken. Si Julina naman medyo bubbly, lively. Parang, she's the type of person na can brighten up a room, So, parang magandang mix eh. There's something you can't explain with a perfect couple. Or it's just something you feel when you're around them. I have an NGO, and we produce children's music, and River Maya is part of it. And one of our activities was in Smoky Mountain, and Jolina was one of them. And we were in the middle of Smoky Mountain for the whole day. It was hot, and syempre the kids were excited to see her. But she never complained. She never looked tired, and then she was looking after pa my kuya more than herself. One sign that I was very serious, her family started to feel like my family. Hindi naman ako masyadong naniniwala sa signs, no? Pero marami rin akong mga pinagpa-pray na kung para sa akin, ibigay sa akin ng buo. Nakita ko na nakasundo niya agad yung mga kapatid ko. I know it must have been hard for him kasi medyo, magulo kami family. Hindi kami soft-spoken, di ba? Hindi kami tahimik. So, nakita ko naman yung effort niya ba na mag-adjust sa amin. Kasi yung tita ko, hindi talaga, like yung ugali niya, yun talaga, hindi siya nag-change for him. Parang napabetter niya yung ugali ng tita ko. Bakit mo nga ba masasabing bagay ang dalawang tao? Beyond na yung qualities niya, yung iniisip ko nun, kumbaga, alam ko na
Basta magkasama kami, handa kami kung ano man yung mangyayari. Iba-iba yan para sa iba't ibang mga tao. Pero para sa akin, wala nang mas bagay na maging katuwang ko sa buhay, kundi ang best friend kong si Mark. Akala ko, wala na akong, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Yung parang katatonik ka na, paano na, pag may mga pagsubok. Pero yung napaparalyze ka na. Pero siya yung kumbaga mamasahihin ka niya, kaya mo yan, ganito lang yan. So, explain niya. Alam ko na habang buhay namin yun gagawin na magkakampi kami. Yun. Now I think you know what's going to happen next. Before the proposal kasi Mark asked me, Mom, do you know where I can get a ring for Julina for engagement? Gusto ko hong ipaalam sa inyo na I will ask Julina's hand for marriage. Excited na ako i-share yung part ng story sa inyo.